Ikaw ang kainggit-inggit. Amen? Amen! Po natin si Lord dyan. Okay? Tayo dapat kainggitan, hindi sila. Maaaring tayo ay nagtutulak ng kariton at sila ay naka-Mercedes-Benz. Okay? Pero it doesn't mean na wala kang pabor mula sa Diyos. Ito pong si Lazarus, ang sabi ng kwento, binasa natin kanina, kwento ng ating Panginoon Jesucristo, siya ay madalas natatagpuan sa gate nitong mayamang lalaki. Actually, itong si Lazarus na ito, ang sabi ng salita ng Diyos, Jesus Christ made this word, sabi niya, he was always longing. Hindi naman siya parating kumakain ng mga natatapon, kundi he was longing. Ibig sabihin, parati siyang natatakam doon sa mga kinakain. Was longing. And there was always, maybe, many times, na makikita siya ng lalaking ito, okay? Inaabutan siya ng mga iranay, kasi di ba sinabi, yung mga mumong natatapon sa kanyang hapagkainan. Hindi po natin pwedeng gawin lang ito parang literal. Sapagkat itong lalaking ito, sabi ni Jesus Christ, ay lubhang napakayaman. It's like saying na, kumain lang siya ng konting, kinagatan lang niya ng konti yung fried chicken, at sabi niya, hindi masarap, tapon na. Ganon kayaman ito. Okay? Kaya nga, makita natin, hindi po yun yung parang mumo na talagang as in, no. It's a figurative word, meaning to say, mga bagay na iranay niya sa sobrang yaman niya. At ito namang si Lazarus, ay sa tuwing siguro, 1:30 na, sigurado tapos na siya, marami ng tapon to. Okay? Pupunta na siya yan. The question is, nung napunta sila sa impyerno, at nandun sa kabila si Lazaro, okay, nagkabaligtad ang sitwasyon. Napansin dito nung mayamang lalaki, nakita niya yung sitwasyon ni Lazaro. Samantalang siya ay nasa impyerno at nahihirapan. Dapat tinanong niya, bakit ako nandito? Bakit ako nandito? Ba't dito ko napunta? Pero hindi niya ito tinanong, di ba? Alam po ninyo kung bakit di siya nagtanong? Because he understand why. Because he understand na hindi siya nakapagsisi sa Panginoon. He never repented. Paano natin nalaman na hindi siya nagsisi at hindi siya nagrepent? Tingnan po ninyo yung words niya. Sinabi po niya sa Luke chapter 16, okay, verse 30. Tingnan po ninyo. Nung nakikipag-usap siya kay Father Abraham, paano niya sinabi? Sabi niya gano'n, "No, Father Abraham," he said, "but if someone from the dead goes to them," pumunta sa mga kapatid ko, "they will what? They will repent." Are you there? Amen. Nakita nyo? Sabi niya gano'n, kung sila ay pupunta at may isang patay galing sa kamatayan na buhay at sila ay pupuntahan ng nabuhay na ito, sasabihin tungkol sa katotohanan ng impyerno, magsisisi sila. So, there's the word, there's the clue. Malinaw po mga kapatid ko, na alam ng lalaki kung paano maiiwasan ang impyerno by repentance. Are you here? Amen. Obviously, this rich man never repented. That's the reason why he never asked, "Why am I here?" Alam niya ang susi para hindi siya makapunta sa impyerno. Alam din niya ang susi sa kaligtasan. It's through repentance. Ito'y sa pamamagitan ng pagsisisi. Now, the word repentance, may I clear that? The word repentance is not just confessing your sin and crying, and that is repentance. No. Repentance is confessing plus action equals repentance. Are you there? Hindi lang basta confessing plus crying equals, no. Kasi maaaring nandito ka ngayon, tumaas ka ng kamay, umiyak ka, ang akala mo talagang nagsisi ka na. No, that's just confessing with crying. Ang totoong nagrepent is once na sinabi mong, "Lord, nagsisisi na ako," sinabi mo yan ng taos sa iyong puso, at pagkatapos nun, tinalikuran mo na ang kasalanan simula sa mga oras na yun. Are you there? If you will not make any action after your confession, then that's not repentance, my friends. Amen?
Andyan po ba kayo? Mukhang humihina na. Okay lang, pagka humihina. Ibig sabihin ay talagang nanunuot na ang salita ng Diyos. Okay? Now, itong lalaking ito, itong mayaman lalaking ito, alam niya. Kaya sabi niya gano'n sa kanyang, kay Amang Abraham, maabot sana yung mga utol ko na nandun pa sa Japan. Okay? Bigyan naging ni Honji ng kanyang mga kapatid. Okay? Maabot sana. Meron pa ako 5 utol doon. Sabi niya gano'n, natitira pa. Sabi niya gano'n, sana maabot sila para sila ay makapagsisi. Mga anak ng Diyos, okay? O mga minamahal, kung kayo po ay wala pang relasyon lalo na sa Panginoon at hindi mo pa nararanasan ang totoong pagsisisi, mayroon na pong nagpre-preach galing sa impyerno mismo. He is the preacher from hell. And he's telling us all that you must repent para hindi ka makapasok doon sa impyerno. Are you here? What a warning. Gusto ko maunawaan po natin mga kapatid ko, okay, na ang mga bagay na ito ay may katotohanan. Uulitin ko, hindi mo dapat baliwalain sapagkat ang ating Panginoon Hesukristo, maraming pagkakataon, siya po ay nag-preach tungkol sa impyerno. Ito lang kwentong ito mga kapatid ko, masasabi kong pinaka-malinaw at pinaka-direktang mensahe na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Actually, I think this is a true story. Why? Kasi sa lahat ng mga parable na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, o lahat ng mga kwento o storya na sinabi niya, dito lang siya nagbigay ng pangalan. Pinangalanan niya ang tauhan, Lazarus. Maliban doon, wala na. So I believe this is a true story na ikinikwento niya ngayon sa mga nakikinig sa kanya. A true story na dapat na maunawaan ng mga tao. Amen? Ay naniniwala po ako mga kapatid ko, ito rin ang desire ng puso ko at naniniwala ako ngayon, ng bawat isa sa atin, ng mga nakikinig ngayon. Naniniwala ako na you're taking these things seriously. If not, mga kapatid ko, ikaw din ang magdadala nito at ikaw din ang sasabi kong magsisisi sa bandang huli. Why? Sapagkat, alam po ninyo, pagdating sa langit, lahat ng ating pakiramdam ay buhay. Sabihin ko sa inyo yan, mamaya. So, maaaring sabihin ng lalaki, hindi siya nagsalita rito, nakita po ninyo na I do not belong here. Hindi siya nagrason. Amen? Sapagkat alam niya that he is guilty. He never repented. Pagdating po doon sa langit, mga kapatid ko, yung bagay na yon ang manonood parati sa ating isipan. Actually, my friends, ang sa totoo lang ang problema po sa impyerno ay hindi lamang po yung hirap at sakit na nararanasan natin. Kung hindi, yung tinatawag na mental torture. There's a mental torture na talagang hindi mo maiiwasan. Why? Sapagkat the moment na parating tayo ay nasasaktan at sumihiyaw. Sabi ng word na agony, yung word na agony ginamit po doon sa Greek word is you're shouting because of pain. Shouting because of pain. That's agony na ginamit doon sa ano na yun. Ganong katindi yun. Hindi ka mapapalahaw at mapapasigaw, di ba? Kung kaya mo lang yung ano, di ba?